Good morning! Magluto naman tayo ngayon ng karyoka. Simpleng merienda lang pero masarap. Madali lang pala itong lutuin pero kung hindi mo alam ang teknik sa pagluluto nito, magpuputukan pala ito at pwede kang matalsikan ng mantika. Gagamit lang ako dito ng glutinous flour at hahaluan ko lang din ito ng all-purpose flour para hindi masyadong malagkit yung ating karyoka. Naglagay lang din ako dito ng kaunting iodized salt para pang balance lang sa tamis niya. Unti-unti lang ang paglalagay natin ng tubig hanggang sa makuha natin yung tamang consistency na gusto natin. At kung naparami naman yung tubig natin, magdagdag na lang tayo ng all-purpose flour or ng glutinous flour. Konti nga lang pala itong ginawa ko kasi first try ko lang naman at baka ako lang ang kakain. Hindi ko alam kasi kung magugustuhan din ng anak ko. At kapag okay na ang ating dough, bibilugin lang natin ito. So, depende na sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong bilog. Sa 3/4 cup, nakagawa naman ako ng 9 na bilog ng karyoka. So, pwede na to sa 3 stick ng barbecue. Lalagyan lang natin ng butas yung mga nabilog natin na mga dough para hindi pala ito magputukan kapag prinito. So, ayan, gumamit lang ako dito ng barbecue stick para mabutasan ng mga karyoka. Magpainit lang tayo ng mantika at kapag mainit na, isa-isa lang natin ilagay ang ating mga karyoka pero huwag masyadong malakas ang ating apoy. Medyo malambot lang yung nagawa ko kaya ayan, nahihirapan akong alisin sa lagayan. Hindi ko na dinagdagan ng harina para medyo malambot naman yung karyoka. Bilingin lang natin ito kapag medyo light brown na para yung kabilang side naman yung maluto. Kahit gawin nating flat yung ating mga karyoka, kailangan pala itong butasan para hindi rin pumutok. At kapag naluto na natin ang ating mga karyoka, hanguin muna natin ito at set aside lang muna natin. Sa pinagprituhan ko, nagbawas lang ako ng kaunting mantika at pagkatapos naglagay lang ako dito ng brown sugar. Tunawin lang natin ng ating sugar pero mahinang apoy lang para hindi mabilis masunog ang ating asukal. At kapag natunaw na ang ating asukal, ilagay na natin ang ating mga napritong karyoka. Haluin lang natin ito hanggang sa kumapit na yung asukal sa ating mga karyoka. Ganito na yung itsura niya kapag nabalutan na siya ng arnibal. At mas masarap siya kapag yung asukal ay tunaw na tunaw kasi yung labas ng ating karyoka napaka-crispy. So ayan, dahil yung butas niya natabunan na, kaya ayan, nag-i-start siyang magbitak-bitak. Pero buti na lang at hindi siya nagputukan. Lutuin na lang natin ito saglit at pagkatapos pwede na natin itong hanguin. Not bad na sa first time na pagluluto at nagustuhan din pala ito ng anak ko. At syempre, pagkaluto niyan, magkape na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.